Kalefacton, amoy nakaka-joyful! May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, White Rose! White Rose Papaya, wow, White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya, may puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. With White Rose Papaya. White Rose Papaya, kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Oh, so good. Komeo, so tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dummy. Komeo, so tanghon. Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayaw. Kalefacton, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sinasabi sa attachment theory ng psychologist at psychiatrist na si John Bowlby, ang uri ng relasyon daw na mayroon tayo sa ating pagkabata, sa ating mga magulang o maging sa ating primary caregivers, healthy man o hindi, ay ang humuhulma sa ating pagkatao at relasyon natin sa iba sa ating pagtanda. Kaya naman upang suportahan ang pag-aaral na ito, nabuo ang ideya ng 4 na attachment styles na nade-develop sa edad na 6 na buwan hanggang 2 taon. Una na dyan ay ang secure attachment. Itinuturing ito bilang healthiest sa 4 dahil dito sinasabi na ang isang bata ay inalagaan ng mabuti ng kanilang mga magulang at sinisigurado na lahat ng pangangailangan nito ay natutugunan. Dahil dito sila ay kakikitaan ng emotional stability, security, self-assurance, emphatic, less aggressive na pag-uugali habang lumalaki. Sa kanilang pakikitungo naman sa iba, sila ay kakikitaan din ng positibo, trusting at lasting na relasyon sa ibang tao. Pangalawa ay ang avoidant attachment o ang insecure attachment. Kabaliktaran sa nauna, ito ay isang defense mechanism kung saan ang isang bata ay nagsha-shutdown emotionally, resulta ng pagpapabaya ng magulang sa nararamdaman at pangangailangan nito, kung kaya mas pinipili na lang nilang maging ilag upang maiwasan ang rejection. Sa pakikipagrelasyon naman nila, sila ay medyo challenging na i-handle dahil hindi sila madaling magbigay ng tiwala sa iba at may takot na ipakita ang vulnerable part ng kanilang sarili. Pangatlo ay ang anxious attachment. Tulad ng avoidant, nade-develop ito mula sa kapabayaan ng mga magulang o guardians. Subalit sa halip na mag-shutdown, nagpapakita sila ng mataas na level ng anxiety at may tendency na maging clingy dahil sa takot na ma-reject. Sa kanilang pakikipagrelasyon, sila ang mga nagnanais na makaranas ng close and intimate relationship. Ngunit mayroong takot na sila ay iwanan, kaya't sila ang mga taong kailangan ng patuloy na reassurance mula sa kanilang partners o kasama. At panghuli ay ang disorganized attachment. Katulad ng avoidant at anxious, ito rin ay may tuturing na ikatlong uri ng insecure attachment kung saan naguugat ito mula sa emotional unresponsiveness, unresolved trauma o history of abuse ng mga magulang o caregiver. Kaya nagre-resulta naman ito sa inconsistent behavior at identity crisis sa mga bata. Sa pakikipagrelasyon naman, challenging rin sa mga taong ito dahil sa hirap nila pumasok sa isang seryoso na pagsasama dahil mas nangangailangan sila ng close connections sa kanilang partner. Maaari rin sila na maging controlling, toxic,
clingy at hirap sa pakikipag-usap ng maayos. Pagbibigay linaw naman ng mga eksperto, habang lumalaon ay maaari namang mag-improve o mag-heal ang attachment styles ng mga tao at hindi naman permanente dahil sa mga karanasang nagtuturo at nagpapabago sa atin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Magandang hapon Pilipinas, ang ating oras 8 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas, ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyado. Basta balita, DZRH Balansyado. Basta komentaryo, DZRH Balansyado. DZRH Balansyado. Balansyado. Magandang hapon, ito po ang DZRH Balansyado, live sa DZRH News Television at DZRH Radio. Kami po ang inyong mga balansyado. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At sa pangalan ni Ka Henry Uri, ako po si Josa Cruzat. At narito na po ang ating mga balansyadong headlines. DZRH Balansyado. Balansyado. Posibilidad ng oil price hike sa susunod na linggo, lalo pang lumakas. Labor Day, sinabayan ng kilos protesta. Philippine National Police, idineklarang generally peaceful ang buong aktibidad. 5 pulis nasaktan sa Labor Day rallies, nanutok, nagnakaw sa PNP personnel, kakasuhan. DFA, kinumpirmang nasa Paris, France si Zaldico batay sa reliable diplomatic source. Civilian mission ng atin ito, binuntutan ng mga barko ng Chinese Coast Guard. US citizens sa Pilipinas, pinag-iingatan ng kanilang embahada laban sa mga posibleng banta ng NPA. On boarding ng bagong TNVS, MC taxi riders ipinatitigil na ng DOTR. At 1 hanggang 2 bagyo posibleng pumasok sa PAR ngayong Mayo, ayon po yan sa Pag-asa. At narito na po ang ating mga detalye ng ating mga balansyadong headlines. DZRH Balansyado. Lumalakas ang tsansa na matuloy ang nagbabadyang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na buwan. Ito'y batay sa trading sa Mine of Platts, Singapore sa nakalipas na 4 na araw. Ayon sa oil industry source, maaring tumaas ng mula piso hanggang 2 piso ang bawat litro ng diesel habang 2 piso hanggang 3 piso naman sa gasolina. Una rito inamin ni Energy Secretary Sharon Garin na batay sa maagang global oil trending, may upward adjustment sa halaga ng produktong petrolyo. DZRH Balansyado. Samantala, maagang nagtipon-tipon ng iba't ibang grupo ng mga manggagawa para sa kasadong kilos protesta ngayong Labor Day. Sa Maynila, alas 6 pa lamang ng umaga ay nakahanda na ang mga miyembro ng Kilosang Mayo 1 at iba pang grupo upang magmarcha patungo sa Mendiola. Bukod pa ito sa grupo ng mga demonstrador na nagtipon naman sa Welcome Rotonda sa Quezon City para sumama sa pagmamarcha. Aabot naman sa 500 miyembro ng iba't ibang labor union ang nagsama-sama sa Marikina City Hall para makiisa sa mga kilos protesta sa Maynila. Sa panayam ng DZRH News kay Ka Elmer Labog, National Chairperson ng KMU, sinabi nitong iisa lamang ang panawagan ng mga manggagawa. Kabilang dito ang panawagang wakasan na ang kontraktualisasyon, itaas ang kanilang sahod at isulong ang 1,200 peso na national minimum wage. Anaya hindi na makatuwiran ang sinasahod ng mga manggagawa dahil hindi na ito nakakasabay sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pakinggan po natin si Ka Elmer Labog ng KMU. Pero yung 1,200 ay nakabatay dun sa family living wage. No? Ito mismo yung tinatakda na matagal na nakaukit sa ating saligang batas pero nagdaan at dumating ang mga
presidenta ng Pilipinas, wala pa rin nag-implementa ng tinatawag na family living wage para sa mga manggagawang Pilipino. At yan po ang tinig na ni Ka Elmer Labog, Kilosang Mayo 1 Chairman. DZRH, balansyado, balansyado. 12 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon, mahigit 300 manggagawa naman ang nagkilos protesta sa bahagi ng Dr. A. Santos Avenue sa Barangay San Antonio, Parañaque City ngayong Mayo 1. Bitbit ang kanilang mga panawagan, isinigaw ng mga rallyista ang nakabubuhay na 1,000 pesos, 1,200 pesos na sahod. Pagkakaloob ng 200 pesos na emergency cost of living allowance, serbisyong pabahay at trabahong may dignidad ayon sa grupong Workers for People's Liberation. Lalong lumubog sa kahirapan ng mga manggagawa dahil sa talamak na korupsyon sa gobyerno at ang nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Nagtulak umano mga ito sa pagtaas ng presyo ng petrolyo at mga pangunahing bilihin na lalong nagpabagsak sa tunay na halaga ng kanilang minimum wage. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng isa sa mga rallyistang nakiisa sa protesta. Pilipino, ang ating gobyerno ay patuloy na nakatakip ang kanilang mga tenga at kanilang mga mata sa kasalukuyang sitwasyon ng ating manggagawa. Kami ay nagpapahayag ng aming simpatya sa lahat ng mga manggagawa sapagkat sila ang unang-unang may malaking kontribusyon sa ating ekonomiya dahil kung wala ang ating manggagawa ay lalagapak at mawawalan ng balanse ang ekonomiya ng ating bansa. DZRH, balansyado. Umabot na sa 5 pulis ang nasaktan na sa kasagsagan ng kilos protesta ngayong araw ng paggawa sa Calao Avenue, lungsod ng Maynila. 3 sa mga ito ang nasa maayos na kondisyon habang 2 pa ang nasa PNP General Hospital kung saan isa ang sinapak ng rallyista. Kinondena ito ng Philippine National Police habang kakasuhan nila ang mga lumabag sa batas kabilang na ang nagnakaw pa ng cellphone ng isang pulis. Ayon kay PNP spokesperson na Police Brigadier General Randolph Tuanyo, tukoy na nila ang suspect na magkaiba man ang grupo ay parehong nabatid na demonstrador. Natin itong bagitin na kinukondena ng Philippine National Police ang pananakit na ginawa ng mga protester at realista sa ating mga kapulisan na ginagampanan ng kailangan tungkulin. Ang lahat ng uri ng karahasan maging sa sino man ito ay hindi katapat-tanggap. Ang nasabing mga pangyayari, pananakit sa ating mga kapulisan, kasama na po yung pagnanakaw sa cellphone ng ating mga pulis na nandun documents o nagre-report ng mga nasabing activity. Ito po ay iimbestigahan at pananagutin ang sino mga may mga sala ayon sa mga umiiral na batas. Sa kabila nito, generally peaceful pa rin sa kabuuan ang labor rallies, lalo't umiral ang maximum tolerance umano ng kanilang hanay. Umabot sa 46 na rally ang na-monitor ng PNP sa buong bansa na dinaluhan ng 10,785 na rallyista. DZRH, balansyado. Samantala, idiniklara ng Manila Police District o MPD na maayos at mapayapa sa pangkalahatan ang mga kilos protesta para sa Labor Day sa Maynila ngayong araw. Partikular na binantayan ng hanay ang kahabaan ng Calao Boulevard kung saan pinayagan ang iba't ibang progresibong grupo na magsagawa ng kanilang mga programa. Ayon kay MPD Acting District Director Police Brigadier General Arnold Santiago, ipinatupad ng kapulisan ng maximum tolerance sa buong aktibidad. Gayunpaman, nakapagtala umano ng bahagyang tensyon nang may ilang individual ang nagtangkang magdulot ng kaguluhan. Kabilang ang isang rallyista na umano'y sinapak ang isang nakatalagang pulis. Pero sa kabila nito ay ginit ni Santiago na nananatiling kontrolado ang daloy ng mga programa. Pakinggan at panuorin po natin ang pahayag ni MPD Acting District Director Police Brigadier General Arnold Santiago. Generally peaceful naman po, lalo na po din sa area ng Sinorosa Street. Nung mag-divert po sila dito, pinayagan naman po sila magprograma dito. Kaya lang medyo may mangilan-ngilan na talagang gusto ng gulo. Pero ang pulis naman po natin, na-maintain naman po yung maximum tolerance. Meron tayo. Nasuntok tayong pulis. Umalat na po sa social media. Kanina nung patapos na po, may nagbibideo tayong pulis, in-upload yung cellphone. Yun po hinahanap natin.
Samantala, nagpaabot ng pagbati si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng manggagawang Pilipino sa pagdiriwang ng Araw ng Paggawa. Sa kanyang Labor Day message, kinilala ng Pangulo ang mga manggagawa na aniyay pumapasan sa bigat ng hinaharap anuman ang panahon mula paggising sa umaga hanggang katanghali ang tapat at kahit pa oras na ng pagtulog sa gabi. Ayon kay Pangulong Marcos, ang tiyaga at sakripisyo ng mga manggagawa ang nagpapatatag sa bawat pamilya at sa bansa, kaya naman ang mga manggagawang Pilipino ang tunay na lakas ng Pilipinas. Tiniyak ng Pangulo na patuloy na susuklian kapwa ng gobyerno at pribadong sektor ang sipag ng mga manggagawa sa pamamagitan ng mas maraming oportunidad. DZRH, balansyado. Nanawagan ng mga senador ngayong Labor Day na bigyan ng sapat na tulong at pagkilala ang 52 na milyong manggagawang Pilipino. Ayon kay Senador Jinggoy Estrada, ang mga manggagawa ang pangunahing pumapasan sa krisis sa langis dulot ng gyera sa Middle East, kaya dapat paigtingin ang mga subsidiya upang mapangalagaan ang kanilang kapakanan. Gayun din ang naging sentimiento ni Senador Bam Aquino na nagdiin na dapat gawing prioridad ang pagtulong sa mga nagtatrabaho na bumubuo sa 80% ng populasyon. Gate ni Aquino, bilang matibay na haligi ng ekonomiya ay sila ang labis na umaaray sa taas ng presyo ng bilihin. Dagdag naman ni Senador Joel Villanueva, hindi sapat ang pagkilala kundi kailangan ng mga konkretong programa na direktang mapapakinabangan ng mga manggagawa lalo na sa gitna ng matitinding hamon sa kabuhayan. DZRH, balansyado. Muli namang isinusulong ni Senator Loren Legarda ang 200 pisong dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor ngayong paggunita ng Labor Day. Giit ng senadora na ang laban ng mga manggagawa ay hindi na lamang usapin ng sahod, kundi tungkol na rin sa kaligtasan at dignidad sa gitna ng kahirapang pang-ekonomiya. Kaya ayon kay Legarda, nararapat lamang na kumilos na ang pamahalaan para ibsan ang pasanin ng mga manggagawang Pilipino na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis at pagkain. Muli ring nanawagan ng senadora na suspindihin ang excise tax at VAT sa diesel at gasolina at iginiit na ang tulong ay hindi lamang dapat limitado sa LPG at kerosene. Kabilang sa mga panukalang batas ni Legarda ang Differentiated VAT Rates Act, ang Murang Bilihin at Serbisyong Medical Act at ang pagtanggal ng VAT sa singil sa kuryente. DZRH, balansyado. Sa iba pang mga balita, ayaw kumpirmahin o itanggi ng Department of Foreign Affairs ang impormasyon na nasa Paris na si dating Congressman Zaldico. Gayunpaman, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro o Maria Teresa Lazaro na ang nabanggit na impormasyon ay galing sa highly regarded diplomatic source. Ayon sa kalihim, kumilos ng Embahada ng Pilipinas sa France upang i-validate ang napaulat na nasa Paris ang dating mambabatas. Batay sa nakalap na report ng Malacanang, nagre-request ng asylum si Ko sa nabanggit na bansa. Ang dating kinatawan ay pinigil sa Czech Republic matapos magpresenta ng expired na pasaporte habang tinatangkang tumawid sa German border. Siya ay wanted sa Pilipinas dahil sa flood control scandal. DZRH, balansyado. Nakasuporta ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa ika-4 na civilian mission ng ating ito coalition sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson for WPS Roy Vincent Trinidad, responsable sila sa maritime domain awareness at koordinasyon upang matiyak na ligtas ang paglalayag ng grupo. Kanina lamang 7:20 ng umaga, iniulat ng atin ito na binuntutan ng Chinese Coast Guard 3103 ang kanilang sinasakyang MB Felix OCA o OCA. Nagpakita ang barko ng China, may 90 nautical miles mula sa Maynila at 60 nautical miles kanluran ng Mindoro. Target ng koalisyon ang makapaghatid ng petrolyo sa Pag-asa Island na ngayong may krisis sa langis. Mula sa sinasakyang barko, sasampa sila sa jet ski para sa simbolikong paraan ng pag-iit sa teritoryo ng bansa ng isang pangakong bigong natupad ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay ginagawang hugot ng ating ito koalisyon sa kanilang ika-4 na civilian mission. DZRH, balansyado.
Nagpaalala naman ang Embahada ng Amerika sa Pilipinas para sa lahat ng US nationals na maging mapagmatyag at mag-ingat sa gitna ng pinaigting na operasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP, lalo na sa mga lugar sa Leyte, Mindoro, Negros at Samar na nakapagtala ng mga sagupaan sa pagitan ng NPA at militar. Pinayuhan nila ang mga US national na iwasan ang pakikipag-ugnayan sa mga armadong grupo at lisanin agad ang lugar sandaling magkaroon ng engkwentro. Paalala pa ng embahada kung nais lumahok sa mga humanitarian activities, siguraduhin nakarehistro sa Philippine National Volunteer Service Coordination Agency at kumuha ng tama at kaukulang visa. Magugunita ang 2 American national ang napaulat na nasawi sa madugong bakbakan ng NPA at militar sa Tuboso, Negros Occidental noong April 19. DZRH, balansyado, balansyado. Ipinatitigil na ni Secretary Giovanni Lopez ang pag-onboard ng mga bagong rider ng mga transport network companies at motorcycle taxi platform providers. Kasunod ito ng natanggap na datos na lagpas na umano ang bilang ng mga driver at riders sa itinakdang limit sa bawat kumpanya. Una nang ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan ang pag-abuso ng ilang mga TNC sa paglabag sa maximum limit na nagre-resulta ng tinatawag na tempo driver. Bukod dito, ipinagbabawal na rin ang mga on-the-spot at the same-day onboarding activities ng mga driver nang walang pahintulot ng LTFRB. Pinag-aaralan na ngayon ng DOTR ang magpapataw ng parusa at multa sa mga kumpanyang mapapatunayang lalabag sa itinakdang limit. DZRH, balansyado. Nilinaw ng Land Transportation Office o LTO na walang ipinatutupad na blanket ban sa paggamit ng e-bikes at e-trikes sa buong bansa. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, pinahihintulutan pa rin ang mga e-bikes sa mga kalsadang sakop ng lungsod at munisipyo. Anya, mas sinigpitan lang ang pagdaan ng mga ito sa ilang pangunahing lansangan at national highways tulad ng EDSA, C5 Road at Rojas Boulevard. Binigyan din ng ahensya na ang pulisiya ay preventive, hindi punitive at layunin lang na maprotektahan ang mga rider, motorista at ang publiko. DZRH, balansyado. Posibleng pumasok o mabuo ang 1 hanggang 2 bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Mayo. Ayon sa Pag-asa, kung sakaling maging ganap na bagyo ay papangalanan ng mga itong Kaloy at Domeng. Sa ulat ng Weather Bureau, kadalasang lumilihis o hindi tumatama sa lupa ang mga bagyo sa ganitong buwan. Pero may ilan pa ring posibleng dumaan sa gitnang bahagi ng Pilipinas. Nagbabala rin ang Pag-asa na bagamat mas kaunti ang bilang ng bagyo, may tsansa namang maging mas malakas ang mga ito. Una nang sinabi ng Pag-asa na tatagal ang warm at dry season hanggang sa kalagitnaan ng buwan. DZRH, balansyado. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi titigil ang pamahalaan sa paghahanap ng paraan para maibsan ang epekto ng krisis sa langis. Sa kanyang talumpati sa job fair sa General Santos City, aminado ang Pangulo na ramdam ng mga ordinaryong Pilipino ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Dahil dito patuloy ang kanilang pagsusuri sa minimum wage sa iba't ibang rehiyon para matiyak na nakasasabay ito sa mga pang-araw-araw na gastusin. Dagdag pa ng Pangulo, sinisikap ng kanyang administrasyon na makapagbigay pa ng mas maraming trabaho, kabuhayan at oportunidad. Pakinggan at panoorin po natin si Pangulong Bongbong Marcos. Dama po namin ang hirap na pinagdadaanan ng ating mga manggagawa. Lalo na ngayon na tumaas ang presyo ng langis, ng kuryente at ang mga bilihin. Ngunit hindi po kami tumitigil sa paghahanap ng mga paraan upang dumami pa ang trabaho, ang kabuhayan at ang mga oportunidad para sa ating lahat. At yan po ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. DZRH, balansyado. Kasabay ng paggunita sa araw ng paggawa, sinalubong ng taas sahod sa arawang kita ang mga manggagawa ng Region 10 at Region 13. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, mula sa 485 pesos na kita, ginawa itong 500 pesos sa Region 10, habang 475 pesos na ang arawang kita sa Caraga Region matapos ang dagdag na 20 pesos.
Saad pa ng kagawaran, asahan na ang mga taas sahod sa Region 8 at Region 9 sa June 1 at sa iba pang rehiyon ngayong taon. Inihayag din ng DOLE na 16 no wage orders ang inilabas para naman sa mga private sector workers o 4.69 million na minimum wage earners sa buong bansa. DZRH, balansyado, balansyado. Nagsagawa ng job fair ang Department of Labor and Employment o DOLE sa SMX Convention Center sa Pasay City, kasabay ng paggunita ng Labor Day. Mahigit 11,000 na trabaho ang alok ng DOLE sa naturang job fair, kung saan sa pagbubukas pa lamang nito ay 6 na katao na ang maswerteng na hire on the spot. Kabilang dito ang 25 anyos na fresh graduate na si Rosalyn Roda na dumayo pa sa Metro Manila mula Leyte na nakakuha ng trabaho sa sales sa isang lokal na kumpanya matapos 10 beses na pagtangkang ma-hire sa iba't ibang trabaho. Pinalad rin matanggap bilang aircraft helper ang 34 anyos na si Rico Marana na mula Naik, Cavite sa 3 buwan ng walang trabaho. Pakinggan at panuurin po natin ang kanilang kwento. Na-appreciate ko na din po yung paghahanap ng trabaho as a fresh graduate din po. Then first timer po na job. Una na overwhelmed po ako as direct hard po. Then pagsisikapan ko po. Almost 3 months na po ako walang trabaho, kaya kailangan ko talaga ng trabaho. Nagpapasalamat po ako una sa Diyos at saka sa government po, sa DOLE. At iyan po ang mga na-hire on the spot, si Rosalyn Roda at si Rico Maranan. Halos sa 80 po ang participating companies o employers sa job fair, kung saan mahigit 9,000 trabaho ang available sa lokal habang 2,000 naman sa ibang bansa. Ang mga ito ay sa business process outsourcing, wholesale and retail trade, transport and logistics, tourism, hospitality, health and wellness at sa konstruksyon. At may trabaho rin sa mga aplikante sa 13 bansa kabilang sa Cambodia, Japan, Australia, Papua New Guinea, USA, Qatar, Bahrain at Czech Republic. DZRH, Samantala, sumentro sa mga repatriates mula sa gitnang silangan ng binuksang job fair ng Department of Migrant Workers ngayong araw ng paggawa. Isinagawa ito sa isang mall sa EDSA Mandaluyong, kung saan dumagsa ang 2,000 nagparehistro via online at mas marami pang nakapilang walk-in applicant. Ayon kay DMW USEC Dominic Tutay, partikular na alok sa job fair ang higit 3,000 at 400 na trabaho sa Amerika, Europa, Japan at Australia. Paraan umano ito upang magkaroon ng oportunidad ang Pinoy workers sa labas sa gitnang silangan habang nakararanas pa rin ang iba ng mental stress matapos maipit sa digmaan. Pakinggan at panoorin po natin ang panayam kay DMW USEC Dominic Tutay. Ito po ay pagbibigay ng ibang oportunidad sa ibang bansa para mo doon sa ating mga repatriated po na mga workers galing sa Middle East. Alam naman po natin na karamihan po sa rason ng ating mga manggagawa na repatriate dito ay yung pangamba po nila sa naging sitwasyon sa Middle East ng mga nakaraang 2 buwan. And there are uncertainties and karamihan din po sa kanila ay mentally hindi pa rin po ganon ka-stable. Ang ating oras, 5:30 na po ng hapon at iyan na po ang ating mga balita dito lamang po sa DZRH Balansyado. Magbabalik po tayo, pag-usapan natin ang mga may init na issues dito lamang po sa ating programa. Kami pong inyong naging lingkod. Ako po si Miss Karen Oyong. At ako naman po si Jos Cruzat. Ang ating oras, 5:31. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng maliit ang budget sa announce. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! So good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat selebrasyon! So easy, so dami! Komeo so tanghon!
Rhea Sotanghon. So good! Sotanghon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Abangan this Saturday. Rewind tayo sa special screening ng short film for a cause na pinag-ibidahan nila Miss Grand International Queens Emma Mary Tiglao and Gotcha Bell. Don't worry, you will eat lechon. Lechon. And secret, yang. You will spill again? What's that? Balikan din natin ang electrifying performance ng K-pop group X-Love sa Pinas. That's my best ass. That's your best ass. I done did something, stay the hell up on my best ass. At kilig vibes natin ng Thai Jill Stars TK Nor sa Pinoy Chowders. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang
Experts Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pilipinas ang ating oras sa 5:45, 15 minutos bago po mag-alas 6 ng gabi. Balansyadong balita, balansyadong issue. Balikan lang natin ng ilan pa sa mga balansyadong balita. Kami pong inyong lingkod. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At ako naman po si Josa Cruzat. At nangunguna pa rin ang inflation sa mga alalahanin ng mga Pilipino sa unang quarter ng 2026. Sa tugon ng masa survey na isinagawa mula March 19 hanggang 25, 45% ng mga Pilipino ang nagsabing ang pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ang pinakamahalagang isyung dapat tugunan ng pamahalaan. Samantala, nananatiling pinakamataas na personal na alalahanin ng mga Pilipino ang kalusugan na nasa 67%. Gayon din ang pagkakaroon ng sapat na pagkain araw-araw na may 46%, maayos na trabaho o kita, kakayahang makapag-ipon at pagpapaaral sa mga anak. Kabilang din sa iba pang concern ay ang issue sa sahod, korupsyon, akses sa abot-kayang pagkain at sa kahirapan. Ang survey ay isinagawa sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult respondents na may positive o negative 3 na porsyentong margin of error at 95% na confidence level. DZRH, balansyado, balansyado.
Samantala, ipinag-utos ng National Police Commission na madismiss ang 11 pulis na isinasangkot sa kaso ng missing sa Bongeros. Ayon sa NAPOLCOM, ang grupo ay mula sa Regional Drug Enforcement Unit ng NCRPO na napatunayang guilty sa 2 kaso ng grave misconduct at conduct unbecoming of a police officers. Nag-ugat ang kaso mula sa reklamo ng 2 magulang noong September 3, 2025 laban sa mga pulis na dumukot sa kanilang anak noong 2021 sa magkahiwalay na operasyon. Sa ruling ng NAPOLCOM and Bank, napatunayan na nagsabuwatan ang mga respondent para gawin ang pagdukot kina Dane Mark Carlos sa Maynila noong February 17 taong 2021 at Charles Dean Soto sa Las Piñas noong March 24 sa kaparehas na taon. Pinakamataas na dismiss sa isang lieutenant colonel at isang major. DZRH, balansyado, balansyado. Lilinawin ng National Bureau of Investigation o NBI sa korte ang not available na nakasaad sa warrant of arrest laban sa dating broadcast journalist na si Jay Sonsa. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, not available at hindi non-available ang nakasaad sa warrant. Kaugnay ito ng kaso ni Sonza na unlawful use of means of publication in relation to sa Cybercrime Prevention Act of 2012 dahil sa muna'y pagpapakalat ng peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. Una nang kinwestiyon ni Attorney Mark Tolentino ang legalidad ng bail denial sa kanyang kliyente para sa mga kasong bailable naman o hindi punishable ng reklusyon perpetua. DZRH, balansyado. Sa kaugnay na balita, nanindigan ang Presidential Communication Office na hindi sila titigil sa kampanya nito laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon upang matiyak na mapanagot ang mga ito sa batas. Ito ang binigyan diin ng PCO kasunod ng pag-aresto ng NBI sa dating TV at radio personality na si Jay Sonza. Sa isang press release, pinuri ni PCO Secretary Dave Gomez ang NBI at nanindigang patuloy silang makikipagtulungan sa mga law enforcement agencies at online platforms upang sugpuin ang mga nagpapakalat ng fake news. Naaresto si Sonza dahil sa kasong cyber libel na nag-ugat sa umano'y pagpapakalat ng peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. Matandaang ilang kaso na ng fake news ang isinumite ng PCO sa Department of Justice para sa kaukulang investigasyon. DZRH, balansyado. Handa ang National Bureau of Investigation o NBI na humarap sa investigasyon kaugnay ng kontrobersyal na raid sa KTV bar sa Pasig City. Nanindigan si NBI Director Attorney Melvin Matibag na evidence-based at hindi politikal ang kaso sa mag-ina ni dating Congressman Mike Defensor at iba pang individual. Paliwanag naman ni Matibag na kakulangan ng ebidensya ang dahilan kung bakit pinakawalan at hindi kasama sa mga kinasuhan ang ilang naabutan sa operasyon. Pero nagpapatuloy ang kanilang investigasyon kaya posibleng makasuhan rin ang mga ito sa susunod na araw. Iginit ng direktor na may nakalap silang dokumento na nagpapakitang may patuloy na ugnayan ang kinikwestyong mga personalidad sa niraid na KTV bar sa loob ng isang hotel. Una nang pinabulaanan ng kampo ni na Defensor ang aligasyong tinawag nilang walang batayan, harassment, collateral damage at pamumulitika lamang. DZRH, balansyado. Iniimbestigahan ng Commission on Human Rights ang enkwentro sa Toboso, Negros Occidental kung saan ang mayroon umanong 5 sibilyan ang napatay. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni CHR Commissioner Beda Angeles Epres na mayroon na silang subpoena para sa AFP. Ito ay para formal na mahingi ang kanilang mga dokumento tungkol sa kanilang operasyon na laban sa NPA sa nasabing probinsya kung saan 19 na katao ang nasawi. Kung mapapatunayan na nadamay lamang ang mga sibilyan sa naturang engkwentro, posibleng maghain ng reklamo ang CHR laban sa mga sundalong sangkot dito. Pakinggan po natin ang panayam kay CHR Commissioner Epres. Kung halimbawa mapatunayan na mayroong civilians na namatay at hindi po sila nag-join doon sa hostilities, talagang kumbaga caught in the crossfire, i-recommend po namin na mag-file ng criminal and administrative charges doon po sa mga taga-armed forces of the Philippines. At pero kung wala naman pong makitang ebidensya at mapatunayan din po namin na hindi po civilians at sila po talaga ay armed combatants, hindi rin po kami mag-atubihin na wag na, kumbaga walang charges kaming i-file.
Samantala, ligtas nang nakabalik sa Pilipinas ang huling batch ng mga Pinoy seafarer matapos tamaan ng missile ang sinasakyang vessel nito sa Qatar noong Abril 1. Sinalubong sila ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Filipino Workers Welfare Administration o OWA. Una nang nakauwi sa bansa ang unang batch nito noong April 15 at April 22 naman ang ikalawang batch ng Pinoy seafarer. Magugunitang 21 Pinoy ang sakay ng naturang vessel nang tamaan ito ng missile at wala namang napaulat na nasugatan sa insidente. Samantalang mahigpit pa rin nakabantay ang DMW sa sitwasyon ng mga Pinoy, partikular na ang mga dumadaan sa Strait of Hormuz. Patay naman ang isang babae matapos mabangga ng isang SUV habang tumatawid sa Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Kinilala ang biktima na si Lori Almanza Hipolito na nasawi matapos tumilapon at bumagsak sa kalsada dahil sa lakas ng impact ng pagkakabangga. Batay sa paunang investigasyon, binabagtas ng isang Toyota Rush na minamaneho ni John Steven Herona ang northbound lane ng nasabing kalsada nang mahagip nito ang biktima malapit sa kanto ng Pacheco Street. Tumatawid noon ang biktima mula kanluran na patungong Silangan nang mangyari ang trahedya. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang driver ng sasakyan habang patuloy ang investigasyon sa insidente. Patay ang isang supervisor ng Department of Education matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga salarin sa Alicia, Zamboanga, Sibugay, Huwebes ng gabi. Kinilala ang biktima na si Ray Kamaingking. Ayon sa ulat ng pulisya, naglalakad siya malapit sa Gicam Port bandang 7:30 ng gabi nang lapitan at barilin sa ulo gamit ang kalibre 45 na baril. Mabilis na tumakas umano ang mga suspect sa kayang itim na motorsiklo patungo sa Barangay Kawayan. Sa ngayon patuloy pang inaalam ng pulisya ang motibo sa krimen. Samantala kinundina ng DepEd Schools Division of Zamboanga, Sibugay ang insidente at nagpahayag ng pakikiramay sa pamilya ng biktima. Balita mula sa Quezon Province, patay ang isang 48-year-old na padre de pamilya at dalawa nitong anak matapos ang sumiklab na sunog sa bayan ng Gumaka. Batay sa ulat ng BFP at ng PNP, nagsimula ang apoy sa kusina na mabilis na kumalat dahil yari sa light materials ang natupok na bahay. Ligtas naman ang isa pa nitong anak matapos makitulog sa bahay ng kanyang kaibigan. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng BFP at iba pang otoridad sa halos 3 oras na sunog sa naturang probinsya. Ang ating oras, 6 na minuto sa bago po mag-alas 6 ng gabi. Tuloy-tuloy na tayo sa ating mga balansyadong balita. Balansyadong balita. Naka-standby na si Noche Cacas, isang sunog sumiklab sa De La Rama, Parañaque City, RH27. Noche, kumusta na dyan? Yes, Miss Kay, nakataas pa rin sa ikalawang alarma itong sunog na sumiklab dito sa may target na 1 De La Rama Compound, Barangay BF Homes sa lungsod ng Parañaque. Residential area ito, Miss Kay, ang nasusunog na nakikita natin ay yari sa light materials. Kanina, binutasan na. Go ahead, Noche. Binutasan na ng mga bombero itong pader ng Manila Memorial Park na pagitan ng De La Rama Compound para maka-penetrate at makabugah ng todo ng tubig. Apektado na rin sa daloy ng traffic itong Aguirre Avenue dito sa loob ng BF Homes dahil sa dami ng responding fire truck. Sa ngayon ay sinisika pa rin ng Parañaque City Bureau of Fire Protection na makontrol o maapula ng tuluyan itong sunog dahil ang mga katabi pang mga bahay dito ay mga yari din sa light materials, particular sa yung katabi na Target 2 ito sa De La Rama Compound sa Barangay BF Home sa Parañaque City. Yan muna ang ating update. RH27, Noche Cacas DCR8, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
DZRH, balansyado, balansyado. Balita mula sa Kamindanawan, SITG Afdal sa Zamboanga City nagsampa ng kaso laban sa mga PNP official at subordinates. Kaugnay daw po yan ng maling bahay na pinasok sa law enforcement operation. Detalye mula kay RH19, June Dimakutak. June. Yes, Josa and Karen, na opisyal lang inilabas ng mga bubuo ng Special Investigation Task Group, ALFAD, ang resulta ng kanilang investigation kaugnay sa pumalpak na law enforcement operation na pumitil ng mga sibilyan, kabilang isang 12-year-old sa Alas-As, Barangay Sinunok, Zamboanga City nitong April 23, 2026. Patay sa inilabas na press release ng Pro9, inirekomenda ng SITD ALFAD ang nasampahan ng administrative charges ang mga PNP personnel at ilang tauhan ng Armed Forces of the Philippines na kasama sa naturang law enforcement operation. Nabatid ang itong SITG ALFAD na may mga nakitang procedural lapses and non-compliance sa PNP operational procedures at sa NAPOLCOM ang mga nagkandak na nasabing law enforcement operation. Formalize ng pa sa prosecutor ang mga criminal complaints ng multiple murder, multiple frustrated murder, criminal negligence and robbery laban sa mga hindi pa pinangalan ng miyembro ng PNP at AFP na involved sa nasabing itong law enforcement operation sa Zamboanga City. Yan ang ating follow-up update mula sa inuulang bahagi ng Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Dimakutak. DZRH, balansyado. 2 minuto bago po mag-alas 6 ng gabi, dating chairman ng Batakang Organisasyong Partido ng NPA sa Samar sumuko sa 101st Maneuver Company ng RMFB. RH34J na galit bantayan, ibalita mo yan, Jane. Nadagdagan na naman ang bilang ng New People's Army sa Samar na sumuko sa otoridad. Kahapon, sumuko ang isang miyembro ng NPA sa Samar sa 101st Maneuver Company Regional Mobile First Battalion matapos ang isang combat operation ng nasabing unit sa Hipapan, Eastern Samar. Kinilalang sumukong NPA na si Alias Sidoy, 64 na taong gulang at mula ito sa Barangay Ruas, Hipapan, Eastern Samar. Ayon sa PNP, isa itong miyembro ng unit militia taong 2015 hanggang 2022 ng nasabing barangay at dati rin na Batakang Organisasyong Pampartido Chairman ng Barangay Usang, Katubig, Northern Samar mula taong 2000 hanggang 2014. Nagawa nitong sumuko ng mahikayat mismo ng 801st Maneuver Company Regional Mobile First Battalion bilang lead unit sa suporta ng Provincial Intelligence Team Eastern Samar at 1st Eastern Samar Provincial Mobile First Company. Si Alias Sidoy ay nasa pangangalaga ngayon ng nasabing unit at inaasahan na makakatanggap ito ng tulong mula sa pamahalaan. Samantala, patuloy na hinihikayat na nasabing unit ng 801st Maneuver Company Regional Mobile First Battalion ang natitira pang miyembro ng New People's Army sa Samar na magbalik gobyerno na at tanggapin ang tulong mula sa pamahalaan. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane galit bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH34 Jane galit bantayan. Samantala, update naman na mula sa Campo Crame, mga nasaktang pulis dahil sa Labor Day Rally sa Maynila umabot na sa 7. RH52 Edniel Parosas sa detalye. Edniel. Umakit pa sa 7 kabuuan bilang ng mga pulis na nasaktan sa kilos protesto sa lungsod ng Maynila. Ngayon mismo ang araw ng paggawa. Ito ang sinabi ni MPD Director, Police Brigadier General Arnold Santiago na personal pang binisita itong mga tauhang inisuko o sinugod sa PNP General Hospital dito sa Campo Crame. Sabi ni Santiago sa mga reporter, isa lang itong lalaking suspect sa pananapak sa isang patrolman sa Calao Avenue. Maging magnakaw umano ng cellphone ng hiwalay na PNP personnel. Nabatid na dahil na rin pala siyang nakasuhan o itong suspect sa panggugulo noong September 21 ng nakarang taon. Pero hindi umusad itong kaso dahil sa ilang teknikalidad. Pero ngayong Mayo 1, kasama ang suspect sa mga demonstrador mula sa pinangalan ng Samdigan ng mga manggagawa ng Quezon City. Pakinggan natin ang MPD Director. Meron na po kaming picture dito from the time na nakamas siya hanggang tinanggal niya yung mask niya. Nag-circulate namin po sa social media. Marami pong tumulong sa atin, mga kababayan natin, at na-uncover na po yung kanyang identity. Sandigan na manggagawa.
So, ibig sabihin, sir, kasama talaga siya sa nag-rally. Nandun siya kanina. Yung mga video na nag-circulate ni Candelacia. Ang ating panayam sa mga opisyal ng MPD, hindi na nakausap pa na BJ itong 26 anyos na polis na nagpapagaling sa tinamong skull at wrist injury at naghihintay pa ng CT scan at X-ray results. Pero nandito pa rin sa emergency section ng PNP General Hospital yung 6 suspect o police rather na nasaktan dito sa paranakit ng nasabing demonstrador. Naglabas naman ng pahayag sa kabilang panig itong kilosang Mayo 1 at tinawag na kasinungalingan itong ipinapakalat sa bahagi ng hanay ng pulisya. Pero hindi ang kanilang statement dito ay binomba sila ng water cannon kaya nagkaroon ng girian. Pero sa hiwalay na interview dito sa Kamkrame kay General Santiago, kanya binabanggit na pinagmulan ng nasabing girian ay nang akalain daw ng mga rallyista na sila yung tinutukan o bobombahin ng tubig gamit ng water cannon. Pero ito'y gamit lamang umano ng polis para patayin yung apoy sa pagsunog ng FPG na bawal din naman daw sa isinasagawang programa lalo na ngayong Mayo 1. Edniel? Edniel Parosa. Edniel. Edniel. So may dalawang panig dun sa naganap nasabihin na natin sakitan. Tama ba nabanggit mo ba kung magsasampa ng kaso ang mga nasaktan at nanakawan ng mga pulis sa mga miski magsasampa ng kaso itong PNP sa Pangkabuuan laban nga dito sa natukoy na isang individual, siya yung parehong nanuntok ng pulis doon sa video ni RH29 Boy Gonzales kanina. Maging yung nagnakaw rin ng cellphone ni isang tao lang pala siya. Nagsasampa ng kaso itong PNP. Kasama dyan of course yung paglabag sa BP 880, maging yung iba pang mga reklamong pinag-aralan gaya nitong direct assault at physical injury. Depende doon sa magiging medical results dahil pending pa nga yung CT scan at yung X-ray ng ating police dito na nakausap sa kanilang hanay. At maliban dyan ay may obvious din daw na paglabag dito sa Balaklava Ordinance ng lungsod ng Maynila sapagkat bawal na City of Manila itong pagtatakip ng muka lalo na sa mga demonstrasyon gamit ang skimas o kahit anong taklob sa muka following noong nangyari noong September 21 nagnakarang taon. Okay, so parang first time in a very long time sabihin na natin kasi napakadaming mga kilos protesta pero ngayon lang tayo nakahugot ng balita na medyo marami-rami rin to. Ilan ba, Josa? 7 pulis ang nasaktan so far batay sa datos ng PNP. So ano ba, Edniel, ang parang assessment ng liderato? Kasi lagi nilang sinasabi maximum tolerance, 'di ba? Pero pag nasaktan na, nanakit na at nasugatan at yun na yung pinaka doon, 'di ba? Na may physical injuries na. Ano ba ang kanilang plano ba nilang baguhin? Mag-assessment ba sila pagdating sa mga pag-handle sa mga ganitong klasing mga galawan pag may kilos protesta? Malalaman natin yun sa mga sunod na pagkakataon. Malamang pag-aaralan ng PNP yung kanilang police procedures. Pero kagaya nga nung nabanggit din kanina, ang kanilang overall assessment kung Mayo 1 lamang yung pag-uusapan ay generally peaceful pa rin sa kabila nitong mga ganitong insidente sa lungsod ng Maynila. Ito ay sapagkat batid nila o at least para doon sa statement ng PNP na ito ay agitation lamang mula roon sa kabilang panig. At the moment na sila ay umaksyon o gumante, malamang daw sabi ng PNP ay makunan sila ng video o mapitikan ng camera at ito ay iniwasan nila kaya maximum tolerance pa rin ang pinairal. May kita doon sa video na ngayon kalat na nga sa social media na hindi naman din gumante yung police personnel nung siya'y maspak, batang-bata, 26 anyos. At kanina subukan sana nating makunan ng pahayag pero nagpapagaling at nagpapahinga sa hospital dahil hindi birong head o skull injury yung kanyang tinamo. Malakas kita sa video, malakas yung pagkakasapak sa mukha okay. So CT scan ito naibalik ba yung cellphone na ninakaw?
Na-recover ba? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Personal. Kasama doon sa very masyadong malawak yung maximum tolerance kapag binanggit. Kasama diyan yung hindi agad pagdakip doon sa nasabing personality dahil ayaw ngang mabahiran na naman ng dumi itong operasyon ng PNP ngayong Labor Day. Pinapatapos lamang daw o pinatapos ng mga programa sa City of Manila at ngayon subject na ng operasyon itong lalaki na again na-trace nila, nakilala nila sa tulong ng mga kuha na ring videos at may mga nag-reach up daw sa PNP para tumulong at ituro itong nasabing suspect na dati na rin palang nakasuhan noong September 21 rallies pero hindi lang umusad yung kaso laban sa kanya dahil sa ilang mga technicalidad. So, yun ang binabanggit ng PNP at pagsabi naman ng kabilang panig dito sa may press statement ng KMU ay kasinungalingan nila itong aligasyon ng Manila Police District. Okay. Thank you very much, Edniel. Maraming salamat, Ms. Kay at Josa. Mula rito pa rin sa PNP Headquarters sa Camp Crame. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. O nga, no, ang lakas ng sapak dun sa video. Oo nga. Galit na galit. Yung suspect, grabe. Hugot na hugot siya. Siya din yung nagnakaw daw ng cellphone, no? Pagkakarinig ko, isang tao lamang ito. Nabanggit siya ni din ang suspect. RH52, 26 years old, if I'm not mistaken. Nako. Paminsan kasi may mga nananamantala din, no? Kasi alam naman natin, pag may mga ganyang mga aktibidad na malawakang kilos protesta, napakaraming tao, magulo, masikip, 'di ba? So yun na nga, baka akala nila makakalusot, 'di ba? So hintay na lang natin kung ano yung mga susunod na hakbang ng PNP. Although sabi ni Edniel kanina sa kanyang report, plano nilang magsampa na ng kaso. Siguro dapat nung una pa, yung September 21st, nagkaso na kasi tingnan mo, mukhang nakalusot daw, partner, yung nakataklob ng tao kanina kasi sa technicalities. Pero tingnan mo, umabuso, 'di ba? So siguro para maturuan na ng leksyon, tuluyan niyo na po 'yan. Yung mga kawawa naman kasi yung pulis, 'di ba? In fairness na nasaktan siya talaga. Alright, ang ating oras 6:08. Babalikan natin ng ilan pang mga balita dito lamang sa Balansyado. Maraming salamat, Josa, sa iyong pagsama sa ating programa ngayong hapon na ito. Si Josa po ang ating producer Ayan. So pagka siya po ay hindi humahalili sa ating programa, siya po ay behind the camera, behind the scenes. Oo. Tama yan. At paminsan ay ikaw rin ay subject sa mga panlalait namin. Hindi, joke lang. Pampastretch namin ni Sir Henry. So ngayon, si Henry Uri ang ating, kasi pwede wala. rin. Gantihan ito. Pero pag ako naman yung absent, huwag nyo naman gawin sa akin. Ayun po, magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. Kami pong inyong kabalansyado. Ako po si Miss Karen Oyong. At ako naman po si Josa Cruzat. Ang ating oras, 6:09. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alphabet, gama na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, with MX3, with MX3, dito ako bilib. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na tumitmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride.
ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Indoor activities para sa mga 1-year-old babies. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang unang taon ni baby ay ang tamang panahon para simulan mo na siyang turuan sa mga tunog o sounds sa tulong ng kanyang laruang rattles, drums, spoons, pots at pans. Bukod pa riyan, pwede rin kayong bumuo ng playhouse mula sa cardboard box. Pasok din sa mga learning activity na pwedeng ipasubok kay baby ay ang paglalaro ng water and sand at turuan siyang mag-dig, pour and scoop nito. Sa paraan daw na ito ay nade-develop ng isang bata ang kanyang fine motor skills at hindi mawawala ang unti-unting pagtuturo sa kanya kung paano ang pagbibilang gamit ang kanyang mga daliri, sa kamay at sa paa. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. For me po, sobra po kasi marami po siyang nadulot sa life ko ngayon. Katulad po niya, nagkaroon po ako ng opportunity na makapasok sa national team na hindi ko naman po inakala nung bata. Madami po siyang natulong din sa buhay ko. I don't want to say pressure, pero siyempre meron tayong parang challenge na siyempre you're not just coaching a club, you're not just coaching a school, but it's already the country's best juniors, yun yung ililid mo. Abangan this Saturday. Rewind tayo sa special screening ng short film For a Cause na pinagbibidahan nila Miss Grand International Queens Emma Mary Tiglao and Gotcha Bell. Don't worry, you will eat lechon. Lechon. And secret, yang. You will spill again? What's that? Balikan din natin ang electrifying performance ng K-pop group X-Love sa Pinas. That's my best ass. That's your best ass. I done did some this, stay the hell up on my best ass. At
at kilig. Vibes natin ng Thai Jill Stars, TK Nurse sa Pinoy Chowders. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Pilipinas ang ating oras, 16 na minutos makalipas ang alas 6 ng gabi. Balansadong balita. Balansadong issue. DZRH. Balansado. 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 At nagbabalik po ang DZRH Balansyado dito lamang po sa DZRH Radio, DZRH News Television. At mamaya-maya ay makakausap po natin ang isang mambabatas ayan po, tungkol po sa mga issue na may kaugnayan sa enerhiya. Malaki pong issue po talaga ngayon ang enerhiya. At pag sinabi pong enerhiya, hindi lamang po issue tungkol po sa gasolina o diesel na ating pong laging binabantayan kasi akyat baba yung presyo. Pero ito rin po ay may kinalaman po sa ating pagkonsumo ng kuryente, pag-produce po niyan, ayan, at syempre ang ilang mga industriya po kailangan po ng enerhiya. Alright, so mamaya-maya po ay hopefully makakausap po natin si Congressman Miro Kimbo, ang kinatawan ng Kalawang Distrito ng Marikina City. Alright, so sinusubukan po natin siyang matawagan dahil nais po nating pagtanungin sa kanya kung ano po ang maaaring mapag-usapan ayan, sa issue po ng pag-convene, hopefully po very soon, ng House Joint Committee on Legislative Energy Action and Development o LEAD Committee. Ayan. So, teka lang ha. Ayan. I-message ko na rin si para sumagot. Ayan. Baka busy kasi May 1 ngayon. Hindi naman kaya nakirally si Congressman. Hindi naman siguro. Ayan. So, yun ang tatanungin natin kung ano ba ang mga aasahan. Sakali po na mag-convene as a joint committee sa House on Legislative Energy Action and Development, ang tinatawag na LEAD. At ito po kasi ay isang specialized body na kinonvene ni House Speaker Ferdinand Martin G.D. Meron pong 13 key committees ito upang mag-deliver po ng coordinated, dapat multifaceted response sa krisis po sa energy at sa fuel. Ayan. So kailangan din po ay mapag-usapan kung ano po ang dapat gawin ng mga ahensya ng gobyerno upang matugunan po ang krisis at ang epekto nito. Ang krisis po ng pagtaas ng produktong petrolyo, krisis po sa enerhiya, para matugunan po ito at calibrated po, ika nga, at kumbaga maayos na makakapag-isip at makakapag-employ, makakapag-gawa ng mga proyekto o programa ang ating pamahalaan para naman po sa mga kababayan po natin. Alright. So mamaya-maya po hopefully pag-usapan din po natin yung tinatawag na uplift bill. Kasi napaka mahalaga po ito. Ito po ay isang proposed na batas para magamit po ng pamahalaan ang ating savings and yung mga tinatawag na unreleased appropriations. Ayan po. Pero kailangan po kasi na may sistema po ito para maging transparent, maging maayos po yung reporting ng paggawa o paggamit nito. At syempre, dapat may accountability. Ayaw po natin na maulit yung mga nangyaring, sabihin na natin, mga naging kontrobersyal na mga skandal na nangyari, lalong-lalo na po sa ating mga flood control projects. So, dahil pera din naman po natin yan, pera ng bayan yan. So, itong uplift bill, ano ba ang inilalaman nito para masiguro na transparent sa taong bayan, maayos ang reporting, at accountable po ang mga gagamit po nito. Samantala, meron din po tayong issue tungkol sa excise tax sa fuel naman po.
So dito po, alam naman po natin na inanunsyo po ng Malacanang na suspendido na po ang pagkolekta ng buwis, pero sa kerosene pa lang po at sa LPG para po kahit papano ay may bahagya po na konting relief, makagaan-gaan naman po. Alright, pero dahil nga po dyan ay siguro mas mainam po na pati diesel at gasoline na rin po ay masuspend ng excise tax. Pero marami nagsasabi na malaki, bilyones po ang mawawala sa kita ng bayan at baka makaapekto naman po ito sa pampublikong serbisyo po natin. So, yun lang po ang the other side of the coin, ika nga nila. At marami pang iba. So, marami tayong mga gustong itanong sana kay Congressman Miro Kimbo. So, hopefully po ay sumagot po siya sa ating tawag at tingnan natin kung available siya ngayong Mayo 1. Alright, tayo magko-commercial break po muna at sa ating pagbabalik hopefully ay nasa linya na po natin si 2nd District Representative ng Marikina na si Ginoong Miro Kimbo. Sa ating pagbabalik, ang ating oras 6:22. DZRH number Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Balanssadong issue. DZRH. Balanssadong. 6:25 na po. Naku, unfortunately, hindi po yata available si Congressman Miro Kimbo. So maybe we can reschedule sa susunod na linggo. Maganda po yung topic at marami pong mga katanungan na nais nating masagot tungkol po sa krisis sa enerhiya at sa fuel. Alright, so hopefully po sa susunod na linggo, pagpasensyahan nyo na po.
sa mga nakaantabay. Anyway, bago tayo magpaalam, eto muna ang foreign report ni Jackie Resho. Vape bawal na sa Hong Kong. Mga lalabag posibleng makulong at pagmultahin. Ibalita mo yan, Jackie Resho. Abiso sa mga magtutungo o magbabakasyon sa Hong Kong, bawal na ang pagdadala at paggamit ng e-cigarettes o vape at iba pang mga alternative tobacco products sa mga pampublikong lugar simula kahapon. Sa ilalim ng bagong batas, ang mga mauhuling may dala ng hindi bababa sa 5 vape pods, 5 ml na vape liquid, 100 heat sticks o 100 herbal cigarettes ay pagmumultahin ng 3,000 Hong Kong dollars o katumbas ng mahigit 23,000 pesos. Ang mayroong higit pang bilang sa mga nabanggit na bilang ng alternative tobacco products ay posible namang makulong ng 6 na buwan at pagmultahin ng nasa 50,000 Hong Kong dollars o katumbas ng higit sa 390,000 pesos. Pinaigting na ng otoridad sa Hong Kong ang implementasyon nito sa mga airport, land checkpoints at mga busy districts kung saan 2 katao na ang naparusahan. Bukod sa Hong Kong, bawal rin ang vape o e-cigarettes sa Brunei, Cambodia, India, Laos, Singapore, Sri Lanka, Thailand at Timor-Leste. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jackie Resho. DZRH, balansyado, balansyado. At hanggang dito na lamang po ang ating programa. Hanggang sa susunod po na Monday. Maraming salamat po sa inyong lahat. At nais po nating batiin galing po sa DZRH. Mabuhay po ang lahat ng manggagawang Pilipino. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng DZRH Balansyado at sa aking partner na si Ka Henry Uri at pati si Josa Cruzat, ang ating DZRH radio technician, and sa ating television, DZRH News Television. Maraming salamat po. Ako po si Miss Karen Oyong. Susunod na po ang DZRH Usapang Legal. Ang topic po ni Attorney Cheryl Adami Molina, ano-ano ang maaari lamang ikaltas sa sahod ng empleyado. Ayan, unless may utang po siya, no? Ayan, makinig kayo. Oy, yan, Don, Wina, Josa. Mahalaga itong topic galing kay Attorney Cheryl Adami Molina sa DZRH Usapang Legal. At bukas po sa Masaganang Pinas, samahan niyo po kami, 10:30 po yan ng umaga. Maraming thank you. Bye-bye! Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Maliit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate!